Kung meron mang shortcut mga master, so ito na yung shortcut na yon. Para malaman yung mga family chords, lahat ng key. Ang dami kasing nagre-request sa akin ito mga master. Dati, ito yung aking rulers. Yan. Para lang ito sa mga nag-start. Gusto nila ng tools para mapabilis kumbaga yung mga pag-memorize ng mga family chords. Yan, for beginners. Nagtuturo lang ako base sa experience ko, sarili kong research. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo ito o hindi. Ang mga itinuturo ko. Let's go! Marami po yung aking rulers. Ang ituturo ko ngayon yung requested ng ating kamaster kung paano daw gawin na mabilis matandaan yung mga family chords. So ituturo ko sa inyo mga master yung isa sa mga rulers ko mga master. Ito yung ating rulers kung paano gawin at paano siya magpa-function. Kaya tignan mo itong mabuti mga master kung paano ko ginawa. So ito na yung step mga master. Yan, kumuha ka lang ng papel. Gamit ko pala dyan yung makapal na papel. I-fold mo lang yan ng parihaba. Kasi puputulin natin yan sila. Kakat natin. Then after natin yung makat is dito lang muna tayo sa pinaka base nya. Ito yung una. Then kumuha kayo ng ruler mga master. Yan. So depende sa inyo kung anong gagawin nyo. Malaki ba o maliit na sukat. Basta ang importante lang dyan is makakuha tayo ng octave. Then ginuhitan ko lang dyan, nag-divide ako. Ang ginamit kong sukat dyan is 1 cm. Yan. At then pag natapos niya, isusulat niyo dyan yung ating 12 notes. Yan. Yung nasa bilog na yan. Yan. So, sulat nyo lang yan bawat hati. Yan. Alagay dyan sa ating mga division. Makakuha man lang tayo dyan ng octave nya. Yan. Yung ibig sabihin ng octave, maulit natin ng isang beses yung nota. Kahit hanggang sa B lang. Yan. Example, C. Yan. So, nag-octave siya ulit. Pero dito sa panghuli, kahit B na note lang. Kasi ito lang naman yung ating kakailanganin ng mga nota. So move on na tayo. Ito yung kabilang papel niya. Dito na natin gagawin yung ating ruler. Yan. So ganon din yon. Guguhitan lang din natin kagaya ng ginawa natin kanina. Pero this time hanggang 12 lang. Yan. 12 cm lang. Then, ganun din, lalagyan natin ng mga partition bawat centimeter. At lalagyan na natin yung unang centimeter natin, lalagyan natin siya ng window. Yan. Yung mga window na yan. Take note kayo dyan mga master. Yan. So, dito na ako sa pangatong centimeter niya, may window ulit. Din ito, dalawang window. Yan. Sundan nyo lang ito mga master, yung ginawa ko ngayon.
Itong mga window kasi na to mga master is ika-cut out natin yan mamaya. Kasi yan yung represent ng ating family chords. 'Di ba? Meron tayong yung tinatawag na whole step, half step, whole step, whole step. Yan yung ibig sabihin diyan. Kaya merong dalawang magkadikit diyan kasi sila yung half step. Yan. Then yung iba puro whole step na. Kasi yun yung formula para makuha natin yung mga family chords. Pero ika-cut natin yan mamaya mga master. Pinaliwanag ko lang sa inyo na ganito nangyayari yung mga family chords. Yung kanilang mga distansya, agwat nila sa bawat isa. Then yan, gumuhit na ako dyan. Then after nyan mga master, ito take note kasi napaka-importante nito. Ang una natin na chord is major or siya yung ating root. Pangalawa is minor. Pangatlo is minor ulit. Then meron tayong major, minor, at yung panghuli yung diminish. So, gaya rin ang nakikita nyo sa mga chord chart ng family chords, merong mga Roman numeral na mga number yan. Lalagyan na rin natin. So, ibig sabihin ng malaking Roman numeral is major. Yung maliit na Roman numeral is minor. Then, nagkaroon lang siya ng parang sign na bilog na maliit pagdating doon sa number 7 natin, diminish. Yan siya mga master. Tandaan nyo yan mga master. Then, ika-cut out na natin siya mga master. Then, dito mga master, kasi tatanggalin natin yung mga window. Yan, so, i-cut lang natin ng ganyan. Then pag nakat na natin lahat, so ito na yan, tatanggalin natin yan, yung window na yan. Yan. Ito yung pinaka-importante na part kasi pag nagkamali kayo ng cut dyan, babalik na naman kayo sa start. Kailangan yung may mga window lang talaga yung ika-cut natin. Yan. Yan, malapit nang matapos mga master. Yan. So, ito na yung ating ruler mga master. Yan, tapos na. So, ngayon ituturo ko na sa inyo mga master kung paano ito gagamitin. Paano to nagwo-work? Actually, ito yung ating ruler. Yan, yung ating ruler. So, ang gagawin lang natin mga master, for example, yan, mag-start tayo sa key of C. Sa key of C, family chords ng key of C. So, ilalagay lang natin ito sa hanapin natin ito yung root natin, yan. Yung unang window, yan. So, ilagay natin siya sa C. Yan. Ilalagay natin siya sa C yung ating root. So, yan na. Lalabas na dyan yung kanyang family chords. Yan. Kung nakikita nyo dyan, meron tayong C major, D minor, yan, D minor,
E minor, F major, G major, A minor, at B diminished. Yan. So, yan yun. Nakukuha na natin yung family chords ng C sa family of chords. So, example, mag-random tayo. A. So, A. Lagay natin naman ito sa A. Hanapin lang natin yung A sa ating reference. So, may A dito. Yan. Kaya ito yung dahilan mga master kung bakit maglalagay tayo ng octave dito. Para masapul natin yung ibang mga chords niya. Yan. So, ito yung ating A. So, titignan nyo dyan sa root. So, meron tayong A, B minor. Dito, tignan nyo mga master, D flat. Pero hindi mo na yan isasali yung D flat. C sharp na. Kasi alphabetical order kasi tayo mga master. Yan. So, ulitin natin mga master. So, meron tayong A major. B minor din ito. Yung ating number 3. Yung third degree natin is C sharp minor. Kasi susunod ng ating B is C sharp. Yan. So, C sa ating alphabetical order. Hindi natin tawagin na D flat. Then, ito na. D major yung fourth, 5th degree E. Dito is atin is F sharp minor at meron tayong G sharp diminished. Yan. So, isa pa. Halimbawa, key of F. Yan. Mga hindi familiar sa inyo. So, key of F. So, ilagay lang natin ito sa key of F. Lagay natin sa F. Then, yan na. Oh. Okay. Yung lalabas dyan is F major, G minor, A minor, yung number 4 niya kasi alphabetical order tayo. So, hindi natin gagamitin yung A sharp. Ang gagamitin natin yung B para naka-alphabet siya F, G, A, B. So, B flat major, C major, D minor, at E diminished. Yan. So, pwede pa siya sa B flat. Pwede mga master. So, hanapin natin yung B flat dito. So, yan. Lagay natin yung B flat. Ito B. So, dito siya sa A sharp. Kasi B flat yan eh. Yung sa baba niya. So, B flat major. Yan. C minor. D minor. At dito, gamitin natin yung flat ulit. E flat major. F major. G minor. At A diminished. Yan. Yan yung family chords ng B flat. So mga master, makukuha mo na lahat ng mga family chords basta't meron kang rulers. Gaya ng sinabi ko, kung meron mang shortcut, ito yung shortcut para malaman mga master. Pero, take note, mas the best pa rin mga master na alam natin yan sa ating, siyempre, na-memorize talaga natin sila. Kasi, mas maganda pa rin yung wala kang tinitignan. Kumbaga, nandito may photographic memory ka, kumbaga. Mabivisualize mo yung pag sinabing G major na family chord, so nabivisualize mo na agad siya na meron siyang G, A minor, B minor, C, D, E minor, F sharp diminished. Yan. Nabivisualize mo agad siya dahil memorize mo talaga siya. Yan. Hindi ka lang aasa sa mga ganito. Yan. So check natin yon. So G. G, tignan natin sa G, lagay natin sa G. Oh, yan. So G major, A minor, B minor, C major, D major, E minor, at F sharp diminished. So, correct. So, yan siya mga master. Napaka-effective nito mga master as a tools. Ito master ha, take note. As a tools lang ito. Yan. Para kung gusto nyo hanapin, yan, kahit walang internet, yan, meron nga kayong ganito. At pwede kayong gumawa ng version nito kahit maliit para hindi ganito kalaki. Yan. Depende yan sa inyo. Pwedeng maliit nga. Gusto niyo pang i-compress ito. Basta malagay mo lang siya kung saan-saan at madali mo lang siyang makita. Hindi kagaya ng may sangkatuta ka na papel na nakasulat. Yan, yung mga idikit-dikit mo sa ano, di ba? So ito, magagamit mo siya kahit saan. Kahit nasa labas ka. Yan. Kasi pwede mo namang ilagay ito sa bulsa mo or doon sa gig bag ng gitara mo. Yan. So, magagamit mo to. Napaka-useful nito as a tools mga master. Pero take note, ulitin ko, mas maganda pa rin na kabisado natin yung family chords. Huwag aasa sa mga ganito, yan, pag, syempre pag 1 year o 2 years ka na nagigitara, tapos ganito pa rin yung gagawin mo, so may something off na yon. So, hindi pa rin ganun nag-work. So, kailangan, habang tumatagal tayo, is, kumbaga, nagmamature din tayo sa pagigitara. Or ito, alam natin to. Kasi pabalik-balik lang naman ito eh.
Ito yung aking ruler. At sana nagkaroon ito ng ideya rin sa inyo mga kamaster natin, mga beginners, na makatulong din ito sa learning ninyo. So hanggang dito lang yung video natin. Sana nagkaroon kayo ng ideya nito mga master. At huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo na mahilig din sa gitara. So hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.